because of your advocacy, pinapaliwanag mo yung mga naging problema doon sa drug war approach ng dating administrasyon. Nakita ko troll ka ng husto, no? Ano ba nangyari? Kumusta yung experience mo dito sa mga DDS trolls na ito? Okay. Ako naman ay madalas mag-post ng aking mga analysis and ito naman ay openly shared at madalas naman ako ay open sa mga discussions, right? And very, very careful ako na hindi ako gumagamit ng mga salita na incendiary. I don't resort to name calling. Pero nitong nakaraan na pagkatapos mahuli si President Duterte, former president, ako ay nag-post ng aking analysis kung bakit nag-fail ang drug war. And mamaya i-discuss natin yon kung ano yung mga dahilan na yon. Yes. At ito ay na-share siguro mga 4,300 times. It's the most na-post ko na widely shared at may mga circles na gumagamit sa kanilang mga panuntunan, sa criminology schools, ginagamit nila, high schools, ginagamit nila analysis. Pero siguro mga almost 60% ng comments are really, really nasty comments. Wow. Minsan kaya question nila yung aking edukasyon. Bakit ka daw nag-PhD? Useless ang iyong pinag-aralan. Mali ang iyong research methods. Ako yung nagtuturo ng research methods dito sa PhD level at nagtuturo rin ako ng statistics dito. So, I know what research is. I know literature review. I know research questions. I know data collection. I know statistical models. Pero binanatan ako, mali daw yung aking analysis. At marami pa nagsasabi na siguro ako'y bayaran, siguro ako'y mouthpiece ng Marcos administration dahil tumutulong ka sa kanila, etc. At ang pinakamatindi at talagang na-shock talaga ako nung may nagtanong, bakit kayo pumatay ng college? At ano yung dahilan nyo kung bakit pumatay kayo ng college? Kasi ako naman ay very open sa aking karanasan, ina-address ko ito at sinasabi ko na ako'y nakulong dati, ako'y nakasuhan, ako ay gumawa ng mabuti sa loob ng kulungan para sa ganon ay ma-earn ko ang aking kalayaan, etc. Pero nung tinanong yun, Christian, para akong na-shock dahil naalala ko nung 1994 na kasagsagan nung pag-iimbestiga sa kaso sa amin na ikaw, Raymond Naragaw, ikaw may kasalanan, ikaw pumatay. Parang na-relitigate yung feelings ng false accusation laban sa akin. And it caused me some mental, thinking, ano ba talaga ito? Kinakailangan ko bang gawin itong ginagawa ko na gusto ko lang naman magpaliwanag, pero ito na, lumalabas na yung mga ganitong mga atake personally ad hominem. So, nagdilay-nilay ako at sabi ko siguro magandang sagutin ito. And so, I have to lay down again na ako po yung nakulong pero wala akong kasalanan at ito yung mga ginawa ko. At ito yung dahilan kung bakit ginagawa ko ngayon yung ginagawa ko ngayon. Kasi nung ako nasa Quezon City Jail, almost 60% ng aming mga kaselda noon ay drug users. So I know kung ano yung dahilan kung bakit sila gumagamit ng droga dahil ini-interview ko sila. Ako yung taga-interview pag bagong commit ang mga kasama ko noon. Tinatanong ko bakit sila gumagamit ng droga, ano yung dahilan, sa anong paraan, paano sila nakakuha ng droga, and so on and so forth. And mismo sa Quezon City Jail kasi noon, Christian, mayroong drugs. Alright? Medyo maluwag pa noon Kaya may mga inmates na hindi naman droga ang kaso, nagiging drug addict sa loob ng kulungan. So I know the process kung paano nila hinikayat yung mga inmates para maging drug user. At ang yun ang sinabi ko sa kanya na hindi lahat ng mga hindi sumasang-ayon sa inyo, hindi sumasang-ayon dahil hindi lang sila sumasang-ayon, kundi may dahilan yan, maaaring sa kanilang karanasan, for example, for me, nung ako'y nasa Quezon City Jail, or sa kanilang natutunan sa pag-aaral, tulad ng mga nakuha ko dito sa Amerika, mga theories kung bakit gumagamit ng droga. So yun yung sinishare ko. Pero ganoon pa rin talagang ayaw nilang maniwala, mukhang sarado na yung kanilang pag-iisip, ayaw nilang i-question yung data na nakalap ko, tapos they resort to name calling, questioning your integrity while you're all doing these things. Pero despite that fact, ako pa rin naman ay naging very kumbaga respectful sa aking mga response. So hindi naman ako pumapatol sa kanila. Nakita ko nga very very dignified, very sincere, very forthright, very academic pa nga Okay. Pero ito lang pasensya na kailangan kong ulitin ito kasi nakita ko yung exchanges ninyo sa Facebook.
talagang grabe yung fake news na pinapakalat nila sa'yo, ano, Prof, no? Kaya gusto ko lang munang ulitin ngayon dito sa bahagi ng panayam natin. Wala kang napatay dahil pinagbintangan ka. No? Maling accusation sa'yo at for the record, wala pong napatay si Prof. Narag. Tama? That's Okay. correct. Yes. Pinapakalat kasi yan ng mga trolls to destroy the credibility of your proposals. Diba? That's Okay. correct. Number 2, baka mga trolls dito mahirap paliwanagan yan eh. Pero just for the record, no, bakit ka ba na-detain ng halos 7 taon? Diba? This had to do with a frat war sa UP ng college days mo? That is correct. So, during the time, mayroong issue ang University of the Philippines on fraternity violence. And may mga kumakain na mga estudyante noon sa Beach House Canteen, bigla silang sinugod ng mga nakamaskara na mga estudyante rin. And so happen na napagbintangan yung fraternity ko, pero di nila alam kung sino sa fraternity members namin ang kanilang kakasuhan. At ang sabi nila, nung nahulog daw ang maskara, nakita nila ang mukha ni Raymond Narag. And 11 others of us na name drop din doon sa kaso. So because of that, we were arrested. Actually, we voluntarily surrendered pa nga. We prosecuted and we stayed in Quezon City Jail for almost 7 years on my part kasi na-deny ang bail ko. But eventually, the court had seen the evidence at ako po ay napawalang sala. Ako po ay wala naman talaga dun sa krimen na yun, dun sa lugar na pangyayarihan ng krimen. Pero ang kagandahan nito, Christian, habang ako yung nasa loob ng kulungan noon, talagang I made use of my time, nagturo ako, naging paralegal officer, naging trustee ako dun sa records office para matulungan ng mga jail officers. And kalaunan, ako pa nga inelect nila na mini city mayor, yung mayor de mayores ng aming organization, Kapit Bisig. So kasama ko dun yung mga pangkat, yung Sputnik, Komando, Bahala, Batang City Jail. And naging katuwang ako ng mga wardens, mga custodial officers sa pananatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng Quezon City Jail. So, kumbaga ginamit ko ng maayos itong aking karanasan sa pagkakulong. Naging model inmate pa nga ako eh. At nung lumaya ko, Christian, ginawa ko, tumulong pa rin ako bilang service provider. Nag-volunteer ako sa Quezon City Jail. In-introduce ko yung detainees notebook para sa ganon, yung mga inmates, ma-monitor nila yung kanilang sariling kaso pag nag-hearing sila. Tapos nag-invite pa ako ng mga computer programmers noon at dinescribe ko yung alpha list ng Quezon City Jail, kung ano yung mga records keeping systems namin. And kami yung nag-develop ng simplified inmate record system, yung SEARS. At yun ang naging first computerized system ng BGMP na kalaunan ay ginamit nila ngayon sa kanilang National Inmate Monitoring System. So yun, Christian, yun yung kumbaga naging takbo ng aking buhay. Napagbintangan akong walang kasalanan. Ang tagal-tagal ko sa loob ng kulungan dahil sa bagal ng takbo ng mga hearings. Pero eventually, I was found innocent and I used those learnings of mine to help back to our community, Christian. Okay, maliwanag po yan. I think you wrote a book about it, no? Tama? Yes. Freedom and Death Inside the Quezon City Jail na naging basis ni Supreme Court Chief Justice Hilario H. Davide during the time dun sa kanyang action program for judicial reform. So ginamit nila yung libro ko to effect wide-ranging reforms in the penal and criminal justice system. At yun din, Christian, ang naging dahilan kung bakit nakakuha ko ng scholarship dito sa Amerika. Fulbright. Opo. That's a Fulbright scholarship. That's one of the most prestigious scholarships, no? Yes, sir. If not the most prestigious dyan sa United States. Okay. Pasensya na, Prof. Kailangan ko ipaulit sa iyan kasi nga sa panahon ng fake news, we have to set the record straight over and over again. We cannot just rely on knowing the facts. We really have to repeat it over and over again at the risk of sounding like a broken record. Pasensya na po, no?